Tila isa itong himala ang nangyari sa pagpayag ng Iran tungkol sa kailingan ng Pilipinas na bigyan ng puwang ang mga barko ng bansa na may daladalang mga petrolyo mula sa mga bansang Qatar at United Arab Emirates na makadaan ito sa Persian Gulf, maging ang ibang bansa tulad ng Malaysia, ang Thailand, China, New Zealand at Singapore ay nagulat sa ginawa ng Pilipinas na napakadali ng umano sa mga ito na mapapayag ang Iran tungkol sa isyong ito. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin kasi ang negosasyon ng mga nasabing bansa sa Iran para bigyan ng go signal ang kanilang mga barko na makadaan sa Strait of Hormuz na hanggang sa ngayon ay kontrolado pa rin ng Iran. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Department of Foreign Affairs hinggil sa napagkasunduan ni na Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister na si Syed Abbas Araghchi sa mando na rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may kinalaman sa ligtas sa pagdaan sa Strait of Hormuz upang makabili ng produktong petrolyo. Ang Strait of Hormuz ay matatagpuan sa pagitan ng Oman at Iran at kinokonekta nito ang Persian Gulf, ang Gulf of Oman at ang Arabian Sea. Ang anyong tubig na ito ay isa sa mga itinuturing na pinakamalagang oil checkpoint sa buong mundo. Batay sa opisyal na payag, tiniyak ng Iran ang ligtas sa pagdaan ng mga barko may watawat ng Pilipinas, supply ng enerhiya at mga marinong Pilipino sa Strait of Hormuz. Nagkaroon umano ng very productive phone conversation ang dalawang opisyal kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng bilateral cooperation sa iba't ibang mga larangan. Sa naturang pag-uusap, tiniyak umano ni Iranian Foreign Minister na papayagan ng Iran ang ligtas, walang sagabal at mabilis sa pagdaan ng masasakyang pandagat ng Pilipinas, pati na ang mga supply ng enerhiya at mga Pilipinong marino sa malagang rutang pandagat ng Strait of Hormuz. Binibigyan diin ni Lazaro na malaga ang naturang development para sa Pilipinas, lalo na sa seguridad ng mga marinong Pilipino na nag-ooperate sa rehiyon. Gayon din ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa bansa. Dagdag pa ng DFA dahil umaasa ang Pilipinas sa pag-angkat ng malaking bahagi ng enerhiya mula sa Middle East, makakatulong ang garantiya ng Iran upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply na kritikal na langis at pataba sa bansa. Nagtapos ang pag-uusap sa muling pagtitibay ng dalawang panig ng kanilang pangako na panatilihin ang maayos na ugnayan at isulong ang pamatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng patuloy na dialogo at diplomasya. Hiniling din ng Pilipinas sa Iran na ituring ito bilang isang hindi kaaway na bansa sa Strait of Hormuz habang nahihirapan ang pamalaan na matugunan ang pangangailangan sa langis dahil sa bagyang pagsasara ng naturang daluyan ng tubig. Nakipagpulong sila sa noong Miyerkules, April 1 sa Iranian Ambassador sa Manila na si Joseph Esmailzadeh upang iparating ang kahilingan ng Maynila alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matatandaan niya direktang apektado ang presyo ng langis sa bansa bunsod ng gusot sa Middle East.